Welcome to Mikey Beach here in Da Nang, Vietnam. I wonder, so hindi tayo nakapag-early check-in dun sa ating hotel. So, pero pinayagan naman ako mag-iwan ng gamit doon. And ang ginawa ko na lang is nag-rent ako ng motorcycle. Papakita ko sa inyo. So, ang ginawa ko na lang is nag-rent ako ng motorcycle. Bali, nakita nyo naman kung magkano yung rate. Kapag manual is 100 VND, kapag automatic is 150 VND. So, itong nirent ko is 150 VND for 24 hours. So, siguro mga 350 for 24 hours. Pwede na. Pero itong na-rent ko, may gas na siya. So, baka magpapagas na lang ako ng 1 liter para mapalitan ko yung gas nito. So, ngayon, nandito ako sa may Mikey Beach. Yan, naririnig yung waves. Bali, ito yung first stop natin dito sa Da Nang. Bali, 10 kilometer stretch to. Ang ganda rin. Parang sarap maligo kahit na, ayan, 9 AM ngayon. Tapos, medyo tirik yung araw pero grabe, the waves of Mikey Beach is inviting. Parang gusto kong maligo. Tapos nagpalit na pala ako ng sando and nag-wear ako ng cap. Tapos nag-sunblock na rin ako kasi medyo maaraw nga dito sa may Da Nang. And also itong Mikey Beach is around siguro mga 800 meters lang sa accommodation ko kasi 3 minutes lang yata ako nagmotor eh. Tapos napansin ko dito sa may Da Nang is yung mga kalye nila or yung mga roads nila is maluluwang, hindi tulad dun sa Saigon or sa Ho Chi Minh, sa Hanoi, ganyan na sobrang busy. Dito sobrang luluwang ng mga kalsada. So feeling ko livable dito, tapos mas chill yung driving dito sa Da Nang. So ngayon isi-tour ko kayo siguro dito sa may area ng Mikey Beach. And after nun, maghanap tayo ng kakainan natin. So let's go! Try nating lapitan yung dagat ng Mikey Beach. So, dito ngayon, may mga kabana kayong pwedeng i-rent dyan. Tapos, meron silang parang mga menu din dito. And this is for the drinks. Yan, may 30, 25, mga beer. Tapos may coconut din na 30 lang, oh. Sobrang mura, di ba? May mga beers din. Tapos, iba pa yung renta sa mismong yan, mga bed na yan. Tapos overlooking siya ng Mikey Beach. Yan. Buhangin check tayo. Buhangin check. Kukuha ko ng buhangin. Yan siya. Buhangin. Medyo ang kulay niya is brown. Tapos mix siya ng white and brown. Pero parang mas marami yung white beach. Pero ang maganda sa kanya, sobrang pino. So maganda rin talaga tong Mikey Beach. Pinupuntahan talaga ng maraming turista. And napansin ko, ang lalakas ng waves, kaya marami ding magpupunta dito para para mag-surf. Tapos napansin ko, may mga red flags na nakalagay sa iba't ibang area na kung saan ibig sabihin nun, bawal mag-swimming. Pero meron din yellow flags na kung saan dun yung area na pwedeng mag-swimming. Kasi meron siyang parang boundary lang kung saan kayo pwedeng mag-swimming. Kasi ang lakas nga ng alon, which is a good thing here. Wonder, so nakatambay tayo ngayon dito sa beachfront ng Mikey Beach. So galing na ako doon kanina sa shore. Grabe, sobrang ganda ng dagat. Yun nga, sabi ko sa kanina, merong mga areas na naka red flag and yellow flag. Doon lang kayo sa may yellow flag pwedeng maligo. And ang dami palang pwedeng iba pang gawin dito sa may Mikey Beach.
Meron ditong banana boat, merong para sailing, yung parang sa Boracay. And meron din jet ski, pwede kayong mag-rent. Bali, ito yung mga prices nila. Nagre-range siya around 650 to 1 million Vietnamese dong. So, siguro sa pesos yun is nag-range siya sa mga 1.5 ganyan to mga 2,000 pesos, mga ganon. So, pwede na rin kasi parang price range niya is sa Boracay din. And also, kung gusto nyo tumambay sa mga, yung parang meron silang mga cabana or mga gazebo na nasa beachfront, pwede rin. Tapos mag-order lang kayo ng mga drinks. Actually, yung mga drinks nila, sobrang pasok siya sa budget. Di naman siya sobrang mahal. Kasi imagine mo yung coconut, parang 30 Vietnamese dong. So, siguro mga 60 to 70 pesos yun per buko. Imagine mo yun. E nandito ka na sa area ng center nila ng Mikey Beach. So, pwede na yun. Tapos, ano pa bang mga pwedeng gawin? So, ngayon medyo mainit talaga. Imagine mo, 9:30 pa lang dito ng umaga. Pero ganito na kainit. Pero syempre, nasa beach tayo. Kaya talagang summer vibes tayo. So, tambay lang tayo dito. Hanggang siguro mga 10 to 11, ganyan. Habang pinagmamasdan yung ganda ng Mikey Beach. Tapos, maghanap tayo ng brunch area natin dito sa may Da Nang, Vietnam. So, dito tayo magla-lunch sa may Moc Seafood. So, ito yung restaurant nila. Ganda. Vibrant. So, ipapakilo nyo siya dito. Kamari yan. Ipapakilo nyo. Tapos, may presyo sila per gram, per 100 grams. So, example is that is 1 kilo. So, that is around 800. Okay. Hello, Wonder. So, andito tayo sa may Moc Seafood dito sa may Da Nang. So, ang dami kong in-order. Mga seafood yung pagkain natin ngayon. Meron tayong parang sabaw na halaan. Tapos, meron ng parang buttered shrimp. Yun yung bestseller nila. And meron ditong oyster, cheesy oyster. So, ito muna yung kainin ko. Look. Grabe, oh. That. Panalo. Try naman natin yung buttered shrimp. Bali, ang maganda dito, binalatan na ni Kuya yung shrimp. Kasama na siya sa bayad niya. So, let's take. Sobrang fresh. Sarap. Hindi po siya sa sauce ulit. Kapit. Yummy. Grabe, pag umorder kayo ng rice dito, ang laki-laki, oh. Yan, 1 cup of rice lang to. Tara, parang isang kaldero na siya. 15 Vietnamese dong to, so mga 35 pesos lang. Grabe, laki ng serving nila. Rice. Buti
Buti na lang maaga ako pumunta dito, mga 11. Ngayon, magte-12 na, kaya ang dami ng tao. Shrimp, tsaka rice. Flavorful. Bali yung presyo nila dito. Wait lang. Bali reasonable yung price nila dito. Yung halaan parang 70, yung sabaw 70 Vietnamese dong lang. So around mga 150 pesos. Yung oyster parang nasa 100 Vietnamese dong, so parang mga 220 pesos. Tapos yung shrimp parang nasa 60 Vietnamese dong, 100 grams. Ang minimum is 300 grams. So siguro mga 6, 12, 18, mga 180. Siguro sabihin mo mga more or less mga 400 pesos yung isang order ng shrimp. So pwede na rin kasi libre na yung luto, kasama na doon yung luto. So reasonable naman yung kanilang prices dito. So order din ako ng pork skewers. Ang dami pala nito, big serving talaga sila dito. So yung parang 6 pieces na pork skewers is around 100 Vietnamese dong, so mga siguro 200 pesos. Tapos yun, ibabalot mo siya sa parang ano ba to? Parang rice paper, parang sa Shanghai. Grabe. Sulit dito. So may order tayo na pork skewers para siyang gagawin nating spring roll kasi may binigay silang parang ganito, mga papel. Pakili lang natin. Tapos may dalawa pala to. Tapos kukuha ka daw ng mga gulay-gulay dito. Meron ditong pipino. Yan, lagay mo lang siya dyan. Kukuha ka, may mangga. Tapos meron ditong inihaw na pork with sesame seeds. Tapos lalagay mo lang siya dyan, mimix mo. Dagdagan ko ng isa pa. Tapos meron ditong rice noodles. Tapos pwede mong lagyan ng sili kung gusto mo ng manghang. Tapos after nyan, i-roll mo lang. Roll? Higit? I-roll mo daw. Tapos mayroon sauce dito. Tapos i-dip mo naman siya dun. May spring roll na tayo. Tapos kain na. Walang lasa yung mangga. Yung pork medyo matiga. So lang siya for me. Nakakatuwa lang yung way na kung paano siya kainin. You